Tayo po lamang meron pong kakausapin dahil meron pong mga bali-balita na umano ay nagkaroon ng data breach dito po sa eGov PH system. Alam nyo, ito ho'y nakakabahalang mga bali-balita kaya kinakailangan nating klaruhin po ito kasi itong eGov na ito kasama dito, di ba? Yung pong passport natin, ang tawag doon, yung e-travel. Iisa po itong sistemang ito pero marami po sila, di ba, na nakakabit dito. Ang tanong lang natin, dito po sa inilalabas ng isang grupo na nagkaroon daw po ng data breach, ito ho ba ay kumpirmado? Para ho tayo makatulong sa tamang informasyon. After all, kami po ay True FM. Si Asek Aboy Paraiso po ng DICT ay ating pong kausapin. Asek Aboy, magandang umaga po. Magandang umaga ho, Manong Ted, DJ Chacha, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Good morning po. Ito pong eGov PH po na sinasabi na nagkaroon daw ng breach. Ito ba inyo na naimbestigahan? Ay, hindi lang ho natin inimbestigahan. Tinignan ho natin yung claims ho. Nung nag-claim na nakahack sila, tinignan ho natin yung systems ho natin, if it's still intact, if there were breaches po. Sa magandang banda naman po, wala naman talaga nangyaring breach at saka tinignan natin yung sistema ho natin. If there were vulnerabilities, wala rin po tayo nakita. Manong Ted. Opo, meron bang palatandaan ng mga mga attempt na talaga pong pasukin itong system po ng eGov? Naku, Manong Ted, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, parati hong may attempt na i-breach show. Hindi lang ho yung eGov system natin, pati ho yung ibang mga system natin sa DICT at saka sa gobyerno na rin ho in general. So kumbaga, maliban sa inyo, mga pribadong opisina, araw-araw yan po ang trabaho ng ilang pong mga hackers. So dito po, again, para lang ho natin makumpirma, ito pong sinasabi sa balita na nagkaroon po ng breach dito sa eGov PH system, you can categorically say na ito po ay hindi totoo. Tama, Manong Ted, we can categorically say na wala akong nangyaring breach, wala akong kuhan data ho dito sa eGov Super App po natin. Okay, sige. So we trust your word, Asek, na hindi ho kayo dito magtatago ng informasyon. Okay, thank you. Sa GCash, meron kayo sinasabi nga na hindi ito sakop ng inyo pong authority. Paano po nangyari yun? Kasi ang GCash ay isang pribadong sektor. Ang mandato ng DICT base sa aming sa RA 10844, yung batas na nagbigay sa DICT, kami ho at technical consultant ho ng gobyerno when it comes to ICT concerns. But unfortunately, pagdating ho sa private sector, wala ho kaming regulatory powers or even oversight powers ho, Manong Ted. Yung pong NPC ba ay under sa DICT? Tama ho, Manong Ted, yung National Privacy Commission is an attached agency of DICT ho. Pero mag-ano lang ho sila, papasok lang ho sila if there were any privacy concerns pagdating ho sa mga datos. So, nangyari po yata dito, hindi ho data ang nagkaroon ng ang subject ho ng mga incident na ho na to, but yung financial records ho. So, ang may sako po dito, Manong Ted, talaga is ang PSP. So, Bangko Sentral at saka yung CICC kung tawagin. Hindi rin ho kasi siya hindi rin siya cybercrime ho . Meron pero Manong Ted, let's be clear . Nung nangyari ho itong alleged glitch ho dito sa GCash, may mga sumakay na mga scammers ho, may mga nagpadala ng mga text blast na sinasabi nila dahil sa nangyari kailangan mong i-update yung mga datos mo sa GCash at saka yung records mo sa GCash para hindi ka subject sa pagkawala ng pera. Ito ho yung sakop ng CICC, hindi ho yung glitch mismo, but yung mga nakisakay at saka nakisabay na mga scammers po. Pero kayo po, Asek Aboy, na isa po sa mga maalam dito po sa usapin po ng
digital world na ito. Doon sa pangyayari na yung pong isang account nag-transfer ng mabilisan, pare-parehong amount sa dadalawang numero. Ano po, at inaamin naman niya ng GCash na nangyari. Opo. Sa ganun pong pagkakataon, meron lang po silang semantics dito na product failure. Pero ang sabi nga ng CICC dito, baka nagkaroon dito ng, kumbaga po, Organized breach. Organized breach. Kayo po mismo, ano po ang tingin po din ninyo dito? Kasi when we say product failure, ang sa akin pong pananaw dito, para bang produkto na pumalya. Para bang produkto na nasira along the way, di ba? Oo, pero kung ang pera mo ay biglang nailipat sa dadalawang numero, hindi ho ba ang ibig sabihin noon ay napasok yung sistema ng GCash? Manong Ted, I'll be, again, hindi naman ho tayo dito para magtago ng mga bagay-bagay. Pwede mo mangyari yun eh. It's still a possibility. Pwede rin mo tama yung sinasabi ni GCash na it's due to systems reconciliation nila, yung pag-reconcile ng banking details nila from one platform to their online platform. Unfortunately nga, hindi natin malalaman. But tama ho kayo, it is within the realm of possibility na it's a systematic breach. It may be also because of an attack, because of a vulnerability. Ang problema ho, hindi natin malalaman because, again, hindi ho sakop ang mga privado sektor ng aming mandato para maimbestigahan ho yung sistema nila. Oo. Hindi naman magkakaroon din, sabihin na po natin, ng product failure kung wala pong pumipindot. Tama po, Manong Ted. It may also be because of human intervention, human failures, mga ganun ho. Sige, sa bagay, ito po kaninyo ay hindi ninyo kayo perse mismo sakop. Maiba lang ako. Doon po sa PhilHealth, yung Medusa na hacking na nangyari, yung PhilHealth incident. Kayo ho ba na-involve ba dito, DICT? Yan ho. Involved talaga ho ang DICT because PhilHealth is a government institution. Namomonitor ho natin yan at saka naimbestigan ho natin ng mabuti yan. And nung naimbestigan naman ho natin yan, Manong Ted, hindi rin tayo nagkubli sa ating mga mamaya that this is because of a ransomware attack. And PhilHealth naman inamin niya mismo. Opo. So, kailan po isa sa publiko kaya ang resulta po ng investigasyon? Na-submit na ho natin to sa ating mga mambabatas na nagkaroon ho ng hearing. Unfortunately, Manong Ted, there are certain classified information because it involves yung mga data ho ng mga kababayan natin. So sa akin po siya ng data privacy law po natin. Opo. Classified information ho ba yung malaman natin na ilang milyon talaga ang nakompromiso po na datos ng mga miyembro? Manong Ted, to be quite candid about it, umami naman ho si PhilHealth at saka nasabi na rin ho namin in public na halos lahat ho ng data ng clientele ho ng PhilHealth is affected. That's why nagkaroon ng proposal na to tear that particular data set down at gumawa ng bagong data set ho. Ayun nga, so halos lahat ng miyembro. Opo, ng PhilHealth po. Opo, ganun po kalaki. Kung ang miyembro po ng PhilHealth ay nasa ilang bang milyon ang report sa inyo po ng PhilHealth? Kung hindi ako nagkakamali, it's around 60 to 70 million ho na sa atin. Kasi both for government and the private sector working ho eh. Opo, mukha po kasing higit pa dyan, ha? Oo, higit po dyan yung dami po ng members. Kasi, anyway, mamaya kasi tutungayan ko itong issue po nung ilan po ang kinakailangang sulatan, ng PhilHealth para po sa advisory nga na kompromiso ang mga data ng mga miyembro po ng PhilHealth. Pero sir, dito po, naging klaro ho naman sa inyo pong investigasyon ang dahilan kung ba't nangyari ito, di ba?
tama ho. It's because of the assistant failure at mahinang sistema ho ng PhilHealth po. Opo, di ba ho, ito inabutan kasi ito ng transition po ng renewal ng kanila pong security provider? Isa lang ho yun, Manong Ted. It's also because of hindi lang ho sa renewal, but there are certain entry points and vulnerabilities na talagang meron doon sa sistema nila. So even if na-renew sila, the system is still susceptible to certain attack din po. Maybe not as bad as yung nangyari doon sa Medusa ransomware, but it's still susceptible po. Pero sa ngayon ho ba, naayos na ang kanila pong security software dito? Yun naman ang magandang balita, Ted, because of what happened. Talagang nag-upgrade ho sila. Hindi lang ho nila in-address yung certain vulnerabilities, but nag-add sila ng layer of security ho nila. Okay, sige po. Doon ho ba sa rekomendasyon po ng DICT, nandun din po ang mga taong responsable po o dapat managot sa kababayaan? Nandun din ho. Nandun din. Opo. Opo. Sakop ba ho ng data privacy yon? Kasi considering po that PhilHealth is a public corporation? Sakop din po nung Data Privacy Act natin ho, yung certain names ng mga, at saka hindi tayo nagsabit ng names Manong Ted, certain positions that have control, yung mga tiyatawag natin, data custodians ho natin So whoever is occupying those positions, yun ho yung si PhilHealth ang makakasagot po doon. O sige po, siguro ho, hindi na ho namin kayo pipilitin pa sa informasyon na iyan. Baka kinakailangan ho na naman dito ng congressional oversight para po maobliga ang PhilHealth na isa publiko ang mga taong dapat na managot dahil sa kapabayaan. Salamat po, Asek Aboy, sa inyong informasyon. Naku, maraming salamat din ho, Manong Ted, DJ Chacha, anytime po. Salamat po. Salamat at mabuhay. Thank you.